isang person with disability, pina-acting nila na may diabetes para sa programang ipinalabas nila sa telebisyon. Ginamit lang po ang kapansanan ko, wala pong katotohanan ng mga sinasabi ko sa video. Dati po ako nagtatrabaho dito sa Easy Shop. Kiusap po sila sa akin na hiramin ako pansamantala para sa video for proposal. Pero nung nagustuhan ng manager po, hindi na po ako kinausap man lang. Siya raw ay diabetic. No, hindi siya pinanganak diabetic. Talagang pinanganak siya na may kapansanan. Ayan ho, kita. Ano sa tingin ninyo? Sa nangyari dito sa empleyado ninyo, parang nilinlang ninyo? Mas maganda, sir, siguro yung mas makaka-explain siguro, sir, yung pwede yung makausap. Kailangan po namin yung mabling letter at usually Okay. na-audionan po namin kagad yan. Malaking kanyo rin po yun. Malaking kaso to, engineer. Magandang kaso yan. Kaya na madudurog sila ng husto sa iyo. Ako ho'y nagpapahinga na sa bahay, ay nakita ko na lang ho may tawag. Laking gulat ko na lang mga boss, kung maaari, aregluhin na lang daw. Mga bossing, kami ho'y pambansang sumbungan. Hindi ho kami ang dapat aregluhin. Ang dapat kausapin sa umpisa pa lang, si Nancy. Republic Act 7394, Ginoong Bentol po mga kababayan, yung pong Artikulo 50 na binabanggit yung mapagpanggap na pagpapahayag tungkol sa kanilang Ayun. binibentang mga produkto. Babasahin ko na lang ho sa salitang Ingles. We apologize for the inconvenience. We would like to update your good office sa Bitago regarding the case of Miss Nancy Agra. Kasalukuyan, inimbestigahan namin ang kasong ito at hiling lang po namin na bigyan kami ng takdang panahon. Pangako namin sa inyo na imbestigahan namin ito at ang aming legal mga abogado babalik sa inyo. Nek-nek nyo. Maraming salamat sa inyong pinadalang liham. Lokohin yung lelong yung panot. Bigyan ho namin kayong detalye, tutukan nyo na maigi. Listen carefully, aming sasabihin ngayon. Yung abogado yun sa kabilang banda, yung Easy Shop, kinig ka. January 16, 2021. Nakatanggap ng demand letter si Nancy Agra mula sa abogado ng Easy Shop na si Attorney Moises Tolentino Jr. Ngayon, ayon sa sulat, multiple breach of contract, malicious publication of false information, at ito hong false allegation, ang mga reklamo ng Easy Shop laban. Ito ho'y kay Nancy. Nancy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir Ben. Ika'y lumapit sa amin para ipaalam sa bagay na kung saan ika'y, kumbaga, ginamit na parang endorser. Isa sa mga nagsalita para sa ito'y video presentation na pinapalabas na ika'y naputulan ng paa dahil once upon a time, ika'y may diabetes. Tama? Opo. Sinabi ba nila sa iyo na ika'y gagamitin lang for video presentation na ilalabas mo, sample lang, ginawa nilang presentasyon na sa telebisyon? Tama? Nagustuhan daw po ni manager, sir, kaya po nilabas sa TV po. 2019, sir, nung lumabas po, nakita ko po, mga January po yun, sir. Pinatanggal ko na, sir. Pati kasi sa social media, sir, lumabas din siya. So, nung nakiusap ako, sir, nagawan po nila ng paraan po yung iba. Pero dito po sa Channel 34 po, sa Signal, yun po ang hindi po natanggal kasi nakakontrata daw po yun. So, nitong Desyembre, nakaraang taon, ipinalabas pa rin nila. Opo, sir, nandoon pa din po. Alright. Ang sabi po nila, sir, matagal na natanggal. Okay. Pero sir, nakipagkaugnayan ako sa mga kasama ko dati sa opisina po na nagtanong ako kunwari kung lumalabas pa yung video namin. Ang sabi po, lumalabas pa. Alright. Pinapa-video ko nga po sa kanila pero ayaw po nila kasi baka masita po sila. Nung nakita mo na yon, sinabi mo ba sa kanila, tanggalin kasi yan ba yung nagsasalita ka na yan? Yan ba? Anong sinabi Opo. mo dyan? Opo, yung sir, yung pagkain ng matatamis, sobrang pagkain ng kanin, na siyang nagiging dahilan po ng pagkakaroon ko ng diabetes po. Kaya yun ang kinalabasan po na naputulan ako ng paa. Nung nakita mo, nilapitan mo ang inyong kumpanya, sino ang kinausap mo rito?
Si Jaisel Canlas, sir, kasi siya po yung nagtawag sa akin at humingi ng tulong po para gawin po yung video. Si Jason Canlasio, parang yung segment producer dito. Opo. So, tinawagan mo siya para sabihin, ano sinabi mo? Tanggalin mo yan. Bakit dumalabas ako dyan? Opo. Ganun mo sinabi mo? Opo, Eh, sabi ko, sir, tanggalin niyo po yun kasi walang katotohanan yun. Alam niyo naman na PWD ako at saka marami pong nakakakilala sa akin na PWD po talaga ako. Sabi ko, sir. Pinanganak ka na putol na yung kanang paa mo. Tama? Opo, O sir, kaliwa. inborn Kaliwang po. pa, inborn yan. So, hindi yan sanhi ng pagka-diabetes. Na may, ikaw ba may condition na diabetes? Wala po, sir. So, Wala ginamit po ka akong lang nila na parang endorser na hindi totoo para ma-impress yung kliyente for presentation, ipinalabas ka nila na putol ang paa mo. Tama? Opo, sir. Alright. May update na rito, dinedemanda ka. Pinagbabayad ka ng kalahating milyon. Pinagpa-public apology ka, bawiin mo. Kung hindi, merong kondisyon. Kung hindi, sasampahan ka ng kaso. Cyber libel. Opo. Naintindihan mo? Kaya kita tinawagan Opo, dito. sir. Para dyan sa magaling na abogado, pakita natin uli. Yan ang abogadong sumulat. Ngayon, para sa akin, alright, una sa lahat, nakita na to ng aming abogado at kinonsulta namin, kaya ka namin dilagay dyan sa National Council on Disability Affairs na para protektahan ka kasi ikaw ay ginamit. Sadya kang ginamit nitong kumpanya na to or yung pinagtatrabahuan mo kung saan pinalabas. Dahil sadya kang ginamit, pwedeng sabihin dito yung deceit, panlilinlang, falsity or falsehood. At the same time, yung pananamantala sa iyo, dahil empleyado ka, ginawa mo ang dapat mong gawin, pero hindi para ipalabas bagkos for video presentation para ma-impress yung kliyente. Tama? Opo. Si Moises Tolentino Jr., attorney, makinig ka. Ikaw rin, magaling ka pala ha. O sige, hindi namin kayo pinag-aaway, pero mas nata-challenge ako dun sa mga abogadong nagmatatalino at pinagtatanggol kahit mali ang kliyente. Sa ngalan ng sinasabing pagtatanggol mo, to the best of your ability, pagtanggol mo, kahit nagsisinungaling kliyente mo, tatayo kami. O ngayon, Moises, eto naman para marinig mo kay Attorney Batas Mauricio, pakinggan ninyo ha. O sige. Demand letter pa lang naman siya. At dahil demand letter pa lang naman siya, ang ibig sabihin, yan ay preparasyon para sa pagdedemanda. Ganon yung nakikita ko dyan. At sa totoo lang, ang dapat na may ipagdemanda dyan ay itong si Nancy Agra. Dahil pinalitaw siya na may kapansanan dahil sa sakit na diabetes at ang kanyang kapansanan dahil sa sakit na diabetes ay nagamot noong kumpanya na nagbebenta ng gamot. So ito isang uri ng panlilinlang sa mga tao at makikita natin ang katotohanan na malaki ang pananagutan ng kumpanya dito sa PWD, kay Nancy Agra, at malaki rin ang pananagutan sa publiko na kanilang nilinlang sa pamamagitan ng isang hindi makatotohanang advertisement. Kung tutuusin, takutan lang naman dahil ang tunay na may karapatang magdemanda ay itong nabiktima ng panlilinlang ng kumpanyang kanyang pinaglingkuran, pinangakuang hindi naman gagamitin sa publiko yung kanyang video shoot. Anong dapat gawin ng isang nakatanggap ng demand letter? Ang dapat gawin ng isang nakatanggap ng demand letter, kahit hindi na nagpapaliwanag, kumilos na siya upang itampok, ipagtanggol, isulong ang kanyang sariling karapatan. Hindi ko mo meron ng nag-demand letter, the end na ng kaso yun, nakatapasan na ng mundo para sa isang pinadala ng demand letter. Marami pa namang kaparaanan ang pwedeng gawin. Una, upang mapaglabanan yung demand letter na yan, lalo na hindi naman nakabatay sa katotohanan sa pananaw ng PWD. Pangalawa, dahil maliwanag na hindi naman yung PWD ang may problema, kundi yung kumpanya na kinakatawan nitong nagpadala ng demand letter na ito. Maliwanag lang yon. Dapat mauna siyang magdemanda dyan upang sa ganon, kung magkakaroon man ng kontrahabla yung kumpanya na nanlinlang sa pamamagitan ng
pagpapalabas ng isang advertisement na nagsasabing may diabetes siya, gayong wala naman siyang diabetes, yan ay isang uri ng malaking kasong kriminal, isang krimen na papanagutan ng mga taong kausap nitong si Nancy Agra. Attorney Moises Tolentino, with due respect, hindi ka namin tinawagan, binabasa lang namin ang iyong sulat. Para sa akin, yan ay intimidation tactics. Gawin mo na lang, sampahan mo ng demanda, sampahan mo ng kaso, pagkatapos, mahirap na yung sinasabing kondisyon na humingi ka ng paumanhin, mag-public apology ka, ayusin mo yan, nakasira yan sa pangalan ng kliyente ninyo. Nek-nek nyo, wala kaming pakialam sa kliyente ninyo. Eto, ang dahilan ng problema, Attorney Moises Tolentino, kung talagang maglalabanan sa husgado, ang kliyente mo. Ang epekto ng problema, kumbaga, sinasagot lang nitong pobreng lumapit sa amin at nagpapaliwanag ngayon ng abogado namin para naman sa gayon ay pagtanggol namin. Etong labanan dito, demand letter pa lang yan Pananakot yan Nagbigay ka ng 15 days. Pag hindi mo ginawa yung 15 days na isampa mong kaso, teka muna. Tutuhanin ninyo. Kasi una sa lahat, sa likod nitong si Nancy Agra, baka hindi mo kabisado, Attorney Moises Tolentino, sa likod niya ng National Commission on National Council on Disability Affairs. Lahat ng mga PWD, makakalaban ninyo rito. Protektado sila. Pag ginamit natin ang isang may kapansanan tulad ng PWD, ginamit natin yung sinasabing exploitation o pananamantala. So, number 1, exploitation doon sa sinasabing may kapansanan. Number 2, deceit. May deceit dito, ibig sabihin, panlilin lang doon sa kliyente mo. Sa kliyente mo, abogado, Moises Tolentino, panlilin lang sa dahilan na hindi sinabing totoo. Nilin lang nyo. At kasinungalingan, falsehood and falsity or lies. Mas maganda siguro ang kliyente mo magpaliwanag yan. Ngayon, unahan lang naman yan. Kung gusto niya sampa ng kaso, sampa nyo ng kaso. Total, una lahat, nandiyan naman yung National Council on Disability Affairs. At the same time, kami sa BITAG, hindi kami titigil, hindi kami natitinag kahit sino pa mga abogadong di kampanilya ninyo. Mawalang galang lang, Attorney Moises Tolentino. So para maintindihan mo to, siguro mag-imbestiga ka pa ng todo, hindi sa sinasabi ng kliyente mo. Kung nagbibigay ka ng ganyan, dapat demand letter or explanation, siguro naman, nakita na namin. Are we impressed? Hell no! Hindi kami na-impress, hindi kami nagtitinag. Baka kasi akala ninyo, isang abogado lang, may mga abogado rin naman kami. Bilang respeto sa iyo, ang trabaho mo bilang abogado, ipagtanggol mo ang iyong kliyente. To the best of your ability, kahit sinungaling yan. Diyan ka binayaran para ipagtanggol yung kliyente mo kahit sinungaling. At hindi ko sinasabing inakusahan ko kasi kung idadawit niyo ako, okay lang, pinagsumbungan kami, may basis kami. Kinokonsulta namin sa abogado namin. Ikaw na intindihan mo, may corporate lawyer kami. Meron kaming ombudsman lawyer na parang sa station sa program namin. May counsel din kami. Ikaw, abogado ka lang nung iyong kliyente. Siguraduhin mo, kayang tumindig yan sa hukuman. Lahat ng bagay niyan, patutunayan nyo sa hukuman. Wala kaming pakialam kung sino kayong Talpulano, Estas, Judas, Barabas, di Campanilla man kayo. Larga! Nancy, pagtatanggol ka namin, nata-challenge kami. Nabubuhayin ako ng dugo para sa mga ganyang klaseng dinadaan sa kanilang akala siguro na easy shop. Kung hindi man dito ang easy shopping ang involved, ang easy shop, pinalabas lang doon. Yung may problema rito, yung iyong kumpanyang pinagtatrabahuan, sila ang nanglinlang sa iyo. Pagka matitinag, kami makikipag-ugnayan sa iyo, 15 days daw. Bagay, yun lang naman ay taktika nila para tumigil ka. Lalo ngayon magiging maingay dito. Naintindihan mo ba ako? Siguraduhin lang natin na iyahat, kumbaga, dito sa parting to, hindi ka lalapit sa amin. At yung mga ibang kaibigan mo, at yung ibang mga kasamahan mo dyan, naintindihan. So, wala namang problema. Okay? Ano lang yan? Demand letter lang yan. Ako, nakakatanggap ako ng mga demand letters sa mga abogado, sinasagot ko, tapos binubuisit ko pa, nag-iiwan ako mensahe sa kanilang opisina. Wala na ako natatanggap na Hindi na sila sumasagot. Marami. Kami sa pambansang sumbungan,
Kung titingnan mo yung kwarto ko, 1, 2, 3 mga demand letter, binabalik ko, pagkatapos tinatawagan ko, mag-iiwan ako ng mensahe doon sa kanilang law office na secretary para sabihin, tuloy nyo. O ganun din ang mensahe ko sa iyo, Attorney Moises Tolentino. Alright? Huwag ka na mag-alala. Opo. Inere lang namin. Maraming Update lang salamat to. po, sir. Okay? Update lang to. Nasa likod mo yung sinasabing National Council on Disability Affairs. Nasa likod mo ang bitag. May mga abogado tayo. Abay, protektado ka bilang isang PWD at hindi ka dapat pagsamantalahan. Krimen yan. Sila mananagot. Opo, sir. Thank you po. Alright, relax ka lang. Kargo ka na namin. Eto ang isang pambansang sumbungan. Bitag.